Wellman TV. Manuel Bennett. Like ka naman dyan, idol. Kabanata 411, Kabanata 411, Bilangguan ng Dragon at Tiger. Tinaga ng bala ang pisngi ni Denny Clancy, at umagos ang dugo. Namuo ang malamig na pawis sa kanyang noo, at basang-basa na rin ang kanyang likod. Ngayon lang, saglit, naramdaman niya ang paglapit ng kamatayan. Bilang isang commander, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganito. Bukod dito, siya ay isang martial artist at natural na nakakaramdam nito. Kanina lang pamitik ang bala na si Manuel Bennett, ang bilis at lakas nito ay higit na nakakatakot kaysa sa kung ano ang maaaring mabaril ng kanyang baril. Kung talagang gusto siyang patayin ng batang ito, malamang ngayon lang siya nabugbog ng bala. Anong kaharian ang narating ng batang ito? Gaano siya kalakas? Ngumisi si Manuel Bennett, na nagsasabing, "Oops, sorry, kanina lang nadulas ang kamay ko." Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Denny Clancy. Nadulas ang kamay. Sino ang maniniwala sa iyo? Huminga ng malalim si Denny Clancy, inihagis ang baril sa mesa, at sinabing, "Hindi katakataka na nagawa mong pabagsakin ang 12 great families of River City at ang 3 Rivers Philip family ng mag-isa. Mayroon ka talagang mga kasanayan." Ang mga mata ni Manuel Bennett ay walang pakialam, "Commander Clancy, hindi na kailangan ng karagdagang walang kabuluhang mga salita. Nahuli mo ako dahil lang sa ibinaba ko ang Dream Chasing Charity Foundation mo at hinawakan ang cake ng pamilya Clancy mo. Kaya naman ako ang pinuntirya mo, diba?" "Oo, tama iyon." Direktang inamin ito ni Denny Clancy. Sumandal siya habang nasa ibabaw ng mesa ang kanyang mga kamay, nanlamig ang mga mata at sinabing, "Bata, kung nakikigulo ka lang sa sarili mong teritoryo, hindi ka aabalahin ng aming pamilya Clancy. Pero kailangan mo lang i-provoke ang pamilya namin ni Clancy. Hindi ka ba humihingi ng kamatayan?" Tinitigan ni Manuel Bennett ang mga mata ni Denny Clancy at malamig na sinabi, "Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa ng iyong pamilya Clancy? Talaga bang itinatag mo ang Charity Foundation para sa kawang gawa? I'm afraid for your Clancy family to accumulate wealth, right?" Hehe. Ngumisi si Denny Clancy at sinabing, "Anak, ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo, at hindi lang ito itim at puti. Kung hindi mo man lang naiintindihan ang mga alituntunin ng mundong ito, magdurusa ka sa pamamagitan ng bulag na pagtakbo." Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Manuel Bennett, "So, ano ang gusto mong gawin?" Sinabi ni Denny Clancy, "Anak, dahil sa iyong talento at kakayahan, maaari kitang bigyan ng pagpipilian ngayon. Hanggat nagtatrabaho ka para sa aming pamilya Clancy at ilipat ang lahat ng iyong mga ari-arian sa amin para sa pamamahala. Hindi lang namin kayo ililigtas, ngunit mapoprotektahan din namin kayo at ang inyong pamilya at mga kaibigan sa East Nation. Dapat mong malaman na ang aming pamilya Clancy ay isa sa mga nangungunang pamilya sa Kyoto, at maging sa East Nation. Sa aming pamilya Clancy bilang iyong suporta, magkakaroon ka ng isang mas malaking yugto upang isagawa ang iyong mga kakayahan. Ito ay isang magandang pagkakataon, at ipinapayo ko sa iyo na huwag palampasin ito. At kung hindi ako pumayag?" Sinagot naman ni Manuel Bennett. Mapanganib na sinabi ni Denny Clancy, "Kung gayon, maaari lang kitang ipakulong sa natitirang bahagi ng iyong buhay at pahirapan hanggang mamatay dito. Ang iyong pamilya at mga kaibigan, wala ni isa man sa kanila ang maliligtas ng ating pamilya Clancy. Tinatakot mo ba ako?" Lalong nanlamig ang mukha ni Manuel Bennett. Makakaisip ka ng ganyan. Nagkibit balikat si Denny Clancy. Magaling. Matingkad na ngumiti si Manuel Bennett, "The Clancy family, right? Then let's have a good time together. Tingnan natin kung sino ang huling tumawa. Dahil inimbestigahan mo ako, dapat mong malaman na hindi ako mabuting tao. Ang mga nang provoke sa akin ay hindi nagtatapos ng maayos." Seryosong sinabi ni Denny Clancy, "So, tinatanggihan mo?" Tumanggi. Direktang sumagot si Manuel Bennett, "Imposible ang hayaan ang sarili ko na kontrolin ng pamilya Clancy mo." Napabuntong hininga si Denny Clancy, "Sana hindi ka magsisi. Walang pinagsisisihan." Umiling si Manuel Bennett. "Halika!" Sigaw ni Denny Clancy sa pintuan.
Itinulak ang pinto. Lumakad si Sawyer Warren na may malaking hakbang. "Commander, ano ang iyong mga order?" Malamig na sabi ni Denny Clancy, "Dalhin ang batang ito sa Dragon and Tiger Prison, hayaan mo siyang tikman kung ano ang pakiramdam sa loob, mabuhay man siya o mamatay, wala akong pakialam." "Oo, Commander." Sumagot si Sawyer Warren, pagkatapos ay sinabi kay Manuel Bennett, "Bata, let's go." Hindi nagpakita ng takot si Manuel Bennett, at sinundan si Sawyer Warren palabas ng opisina. Pagkasara ng pinto ng opisina, kinuha ni Denny Clancy ang kanyang mobile phone at tinawagan ang kanyang ama, si Carl Clancy. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. "Yan Zong, paano na, willing ba ang batang ito na magpasakop sa Clancy family natin?" Ang paos na boses ni Carl Clancy ay nagmula sa telepono. Sumagot si Denny Clancy, "Pare, mahirap pakisamahan ang batang ito," tumanggi siya. Tumanggi. Halatang gulat na gulat si Carl Clancy, malamig siyang tumawa, "Interesting, very interesting. Desidido na yata talaga itong batang ito na ipaglaban ang aming Clancy family hanggang dulo. Para sa isang kasing ignorante niya, kung hindi siya magagamit ng aming Clancy family, lipulin mo na lang siya." "Yan Zong, alam mo na ang gagawin, di ba?" "Alam ko." Sumagot si Denny Clancy, at pagkatapos ay idinagdag, "Ngunit, Ama, ang mga koneksyon ng batang ito ay napakalawak. Ngayon sa River City, at maging sa buong South City Province, maraming tao ang tumawag para makiusap na palayain siya. Kahit sina Flint Lockwood, Howard Stewart, at Nick Maddox ay tumawag." Napangisi si Carl Clancy, kung gusto ni Flint Lockwood na magpatuloy sa kanyang posisyon, sabihin sa kanya na huwag makialam sa negosyo ng ibang tao. Para naman kay Mr. Stewart at Mr. Maddox, hindi pa banggitin na matagal na silang nagretiro. "Kahit na hindi pa sila nagretiro, hindi ko sila matatakot. Kaya, huwag mo silang pansinin, gawin mo ang dapat mong gawin. Sige, kung may balita mamaya, ay report mo sa akin sa tamang oras." "Oo." Sagot ni Denny Clancy na may nanginginig na boses. Pagkalabas ng opisina, sinundan ni Manuel Bennett si Sawyer Warren sa isang parang kuta na gusali. Pagpasok sa gusali, nakita niya ang isang kakaibang kulungan na itinayo sa loob. Sakop ng bilangguan ang isang lugar na kasing laki ng 2 o 3 basketball court, at ang nakapalibot na mga pader nito ay gawa sa espesyal na reinforced na salamin. Ang ganitong uri ng salamin ay mas matigas kaysa sa bakal, at hindi man lang mapasok ng isang cannonball. At sa paligid ng bilangguan, marami sa mga pinaka-advanced na high-tech na computer ng East Nation. Sunod-sunod na sundalo ang abala sa pag-upo sa harap ng mga computer. Tumingin si Manuel Bennett sa kulungan at casual na nagtanong, "So ito ang tinatawag na Dragon and Tiger Prison, na binanggit mo, at gusto mo akong ikulong dito?" "Tama na yan." Tumango si Sawyer Warren at malupit na ngumiti, "Anak, alam mo ba kung bakit ang kulungang ito ay tinatawag na Dragon and Tiger Prison?" "Bakit?" Curious na tanong ni Manuel Bennett. Sumagot si Sawyer Warren, "As the name suggests, once you're locked inside, even if you're a dragon, you'll have to lie down for me, and if you're a tigre, you'll still have to crouch for me." Bahagyang tumawa si Manuel Bennett, "Ang makukulong mo rito ay hindi mga dragon, kundi mga uod, at hindi mga tigre kundi mga pusa. Sa kasamaang palad, hindi ako uod o pusa. Kaya, kung gusto mo akong ipakulong dito, natatakot ako na mahirap." "Talaga?" Malamig na ngumiti si Sawyer Warren, na nagsasabing, "Maraming mabangis na kriminal ang naging mapanghamon gaya mo noong una. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay ikinulong doon, sila ay masisira sa kahihiyan, na humihingi ng awa. Ikaw ay walang pagbubukod." Ikanaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, "Okay, putulin na natin ang walang ginagawang Saturday at gawin na lang." Kabanata 412, Kabanata 412, Paglampas sa mga limitasyon ng tao. Nang makita ang kumpiyansa at maluwag na ekspresyon ni Manuel Bennett, nakaramdam ng sobrang inis si Sawyer Warren. Galit na sigaw niya, "Buksan mo ang pinto at ikulong mo siya doon." "Oo."
Agad na binuksan ng isang sundalo ang pinto, malamig na nakatingin kay Manuel Bennett, at sinabing, "Pumasok ka." Binaluktot ni Manuel Bennett ang kanyang leeg at humakbang papasok sa Dragon at Tiger Prison. Bang! Malakas na isinara ng sundalo ang pinto. Matapos makapasok sa Dragon at Tiger Prison, si Manuel Bennett ay naglakad-lakad sa paligid ng maluwag, tinitingnan ang kanyang paligid ng walang anumang takot, ngunit sa halip ay may pagkamausisa. Ang lupa ay natatakpan ng mga mantsa ng dugo na hindi pa nalilinis ng lubusan, na pinupuno ang hangin ng masangsang na amoy ng dugo. Kinaikit ni Manuel ang kanyang mga mata. Malamang, maraming tao ang nagdusa dito dati. Pagkaraan ng ilang sandali, umupo si Manuel Bennett na naka-cross-legged at sinabi sa loudspeaker sa itaas ng Dragon at Tiger Prison, "Halika, gamitin ang anumang paraan na mayroon ka." Nanlamig ang mukha ni Sawyer Warren, at agad siyang nagutos, ay activate ang high-temperature device at hayaan ang batang ito na makatikim ng Cap-A-Ton. Oo. Ang ilang mga sundalo ay sumunod, at nagsimulang mag-type sa keyboard. Makalipas ang ilang minuto, na-activate ang high-temperature device. Temperatura sa 40 degrees. Ang mga sundalo ay sunod-sunod na nagulat. Napatingin si Sawyer Warren kay Manuel Bennett sa loob ng Dragon at Tiger Prison. Gayunpaman, natagpuan niya na si Manuel Bennett ay hindi naapektuhan, at siya ay nakaupo ng naka-cross-legged sa loob, nakapikit ang kanyang mga mata at nagsimulang magtanim. Ito ay walang alinlangan na isang provokasyon. Galit na sigaw ni Sawyer Warren, "Itaas ang temperatura sa 50 degrees." 50 degrees, nakataas. Tumunog ang ulat. Ngunit hindi pa rin naapektuhan si Manuel Bennett sa Dragon at Tiger Prison. Umungol si Sawyer Warren, "Itaas ito sa 100 degrees." Ano? Nagulat ang isang sundalo at sinabing, "Assistant Ward, gusto mo ba talagang itaas ito ng direkta sa 100 degrees? Hindi ba't masyadong mataas iyon?" Nabatid na ang mga ordinaryong tao ay maaari lamang magtiis ng hanggang 46 degrees ng init bago mamatay. Maging ang mga pangkalahatang martial artist ay makatiis lamang ng humigit kumulang 80 degrees, at ang mga mas makapangyarihan ay maaari lamang tumagal ng hanggang 100 degrees bago mamatay. Ngunit sa hindi inaasahan, nais ni Sawyer Warren na itaas ito ng direkta sa 100 degrees. Sinabi ni Sawyer Warren, "Gawin ang sinasabi ko, huwag magtanong." Oo. Tumugon ang sundalo, at pagkatapos ay direktang itinaas ang temperatura sa Dragon at Tiger Prison sa 100 degrees. Sa sandaling ito, sa Dragon at Tiger Prison, habang tumataas ang temperatura sa 100 degrees, ang buong Dragon at Tiger Prison ay nagsimulang uminit at naging pula, tulad ng isang umuusok na basket, at ang hangin ay nagsimulang masira. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay hindi naapektuhan, at mayroong isang mahinang gintong liwanag na nakapalibot sa kanya habang siya ay tahimik na nakaupo sa gitna ng bilangguan, na patuloy na naglilinang. Sa ngayon, ang kanyang cultivation ay umabot na sa departing mortality stage, at ang kanyang katawan ay matagal nang nahihigitan ng mga ordinaryong tao. Ang mataas na temperatura na ito ay hindi nagdulot ng anumang banta sa kanya. Paano ito posible? Paanong ang batang ito ay makatiis ng 100 degrees ng init? Martial artist ba ang batang ito? Kahit na siya, hindi niya dapat mapaglabanan ang 100 degrees ng init ng walang anumang pinsala. Sunod-sunod na bulalas ang biglang lumitaw. Puno rin ng gulat ang mga mata ni Sawyer Warren. Hindi niya inaasahan na makakayanan ni Manuel Bennett ang ganoong kataas na temperatura ng walang epekto. Huminga ng malalim si Sawyer Warren at sumigaw, "Ituloy ang pagtaas ng temperatura, 200 degrees." Ano? Bulalas ng isang sundalo, "Kung itataas ang temperatura sa 200 degrees, matutunaw na lang ba ang batang ito sa puddle of blood?" Sawyer Warren snarled, "Para sa mga krimen na ginawa ng batang ito, karapat-dapat siyang barilin ng 100 beses. Kung talagang magiging puddle of blood siya, sarili niya lang ang dapat sisihin." Naiintindihan. Tumugon ang sundalo at pagkatapos ay direktang itinaas ang temperatura sa 200 degrees. Sa sandaling ito, ang temperatura sa Dragon at Tiger Prison ay umabot na sa matinding taas,
na may apoy na nagniningay sa lahat ng direksyon, na ginagawa itong pagan. Si Manuel Bennett ay kalmado pa rin at composed sa loob ng furnace, papasok sa entering state. Gusto niyang gamitin ang Dragon at Tiger Prison para pasiglahin ang kanyang katawan at isip para tumulong sa kanyang cultivation. Imposible, ito ay ganap na imposible, paano makakayanan ng batang ito ang temperatura na 200 degrees? Nagtataka ang mga boses sa labas ng Dragon at Tiger Prison. Tinitigan ni Sawyer Warren si Manuel Bennett sa kulungan na ang kanyang pagkabigla ay tumitindi sa kanyang puso. May mga tao talaga sa mundo na kayang tiisin ang temperaturang 200 degrees, na lampas na sa limitasyon ng tao. Siya clenched kanyang ngipin at sinabi, ipagpatuloy ang pagtaas ng temperatura, 300 degrees. Tumaas ang temperatura sa 300 degrees. Tumunog ang ulat. Gayunpaman, kahit na ang temperatura ay umabot sa 300 degrees, si Manuel Bennett ay nanatiling hindi naapektuhan. Taasan ito sa 400 degrees. Umungol si Sawyer Warren. Ang temperatura ay nadagdagan sa 400 degrees. Muling tumunog ang ulat. Ngunit sa sandaling ito, babala, masyadong mataas ang temperatura. Masyadong mataas ang temperatura. Isang mekanikal na tunog ang umalangaw sa Dragon at Tiger Prison. Gayunpaman, kahit na ang bilangguan ay nagbabala ng mataas na temperatura. Si Manuel Bennett ay nanatiling kalmado at hindi apektado, ang kanyang katawan ay halos hindi gumagalaw, at walang palatandaan ng sakit. Damn it! Hinamplas ni Sawyer Warren ang mesa at galit na sinabi, ang batang ito ay ganap na hindi nasaktan kahit na sa 400 degree na temperatura, anong klaseng halimaw siya? Tao ba talaga siya? Ang ibang mga sundalong naroroon ay nakatitig kay Manuel Bennett sa loob ng Dragon at Tiger Prison, puno ng pagkabigla ang kanilang mga mata. Bukod dito, nagsimula silang humanga at igalang si Manuel Bennett. Sila ay mga sundalo na laging humahanga sa malalakas. At malinaw na naabot ni Manuel Bennett ang isang antas ng lakas na lumampas sa mga limitasyon ng tao. Nang makita na ang mataas na temperatura ay hindi epektibo laban kay Manuel Bennett, sumigaw si Sawyer Warren, ngayon ay activate ang low temperature device at direktang ibaba ang temperatura sa -50 degrees Celsius. Napalunok ang isang sundalo at sinabing, Assistant Ward, ang mga normal na tao ay malapit ng mamatay kahit na may maiinit na damit kapag bumaba ang temperatura sa 0 degrees Celsius. Kung ibinaba natin ito sa -50 degrees ng biglaan, hindi ba masyadong nakakatakot? Sinabi ni Sawyer Warren, sa tingin mo ba ay tao ang batang ito? Nang marinig ito, natahimik ang sundalo. Oo, kung talagang tao ang batang ito, paano niya makakayanan ang 400 degree na mataas na temperatura? Di nagtagal, kumilos ang mga sundalo at direktang ibinaba ang temperatura sa -50 degrees Celsius. Sa isang iglap, ang Dragon at Tiger Prison, na parang hurno, ay naging freezer. Napuno ng frost ang hangin, at nagsimulang mabuo ang yelo sa lahat ng dako. Gayunpaman, sa pagkamangha ni Sawyer Warren at ng iba pa, tanging ang lugar kung saan matatagpuan si Manuel Bennett ang nanatiling hindi apektado, na may malamig na hangin na hindi makalusab. Patuloy na ibaba ang temperatura, sa -100 degrees Celsius. Sigaw ni Sawyer Warren. Hindi lang siya makapaniwala. Hindi lang ang matinding init ang kayang tiisin ng batang ito kundi pati ang sobrang lamig. Gayunpaman, pagkatapos bumaba ang temperatura sa -100 degrees Celsius, nanatiling hindi apektado si Manuel Bennett. Umungol si Sawyer Warren, magpatuloy. Bawasan ang temperatura sa -273 degrees Celsius. Bumaba ang temperatura sa -273 degrees Celsius. Babala. Masyadong mababa ang temperatura. Habang tumutunog ang ulat, tumunog din ang alarma. Pagkatapos ng lahat, ang -273 degrees Celsius ay ang pinakamababang temperatura na maaari na ngayong likhain ng mga tao. God! Nakakamangha ang batang ito. Kahit na ang sobrang mababang temperatura na -273 degrees Celsius ay walang banta sa kanya. Grabe! Hindi pa ako nakakita ng ganoong nakakatakot na tao.
Umalangaw-ngaw ang mga bulalas ng pagkamangha at pagtataka. Kabanata 413, Kabanata 413, Instant Kill. Napatulala ang lahat kay Manuel Bennett sa Dragon at Tiger Prison. Hindi nila maipahayag ang gulat at takot sa kanilang mga puso. Ang sobrang init at sobrang lamig ay walang banta sa lalaking ito. Ito ay simpleng nakakatakot. Huminga ng malalim si Sawyer Warren at malakas na sinabi, "I activate ang voltahe device, taasan ang voltahe ng 100 volts. Taasan ang voltahe ng 100 volts." Kumpleto na ang pagtaas ng voltahe ng 100 volt. Ang ilang mga sundalo ay nag-activate ng voltahe na aparato at nagsimulang mag-ulat. Ngayon, gusto rin nilang makita kung hanggang saan ang mga pisikal na limitasyon ni Manuel Bennett. Sa pagtaas ng voltahe sa 100 volts, isang malupit na electrical buzz ang pumuno sa Dragon at Tiger Prison. Napuno ng kakilakilabot na agos ng kuryente ang buong Dragon at Tiger Prison, at lumundag sila patungo kay Manuel mula sa lahat ng direksyon. Si Manuel, na nakaupong nakakross ang paa sa gitna, ay nagpatuloy sa kanyang paglilinang, tinitiis ang mga electric shock. Nakikita na ang 100 volts ay wala pa ring epekto. Paulit-ulit na tumaas ang dagandong ni Sawyer Warren. Itaas ang voltahe sa 200 volts, 500 volts, 800 volts, 1000 volts, 2000 volts, 3000 volts. Babala. Babala. Masyadong mataas ang voltahe. Hanggang sa tumaas ang voltahe sa 3000 volts, tumunog ang alarma. Ang pinakamataas na voltahe na nagagawa ng mga tao ay humigit kumulang 1100 kilovolts. Ang maximum na voltahe na kayang tiisin ng katawan ng tao ay hindi lalampas sa 200 volts. Kapag ito ay lumampas, walang duda tungkol sa kamatayan. Ngunit ang pinakamataas na voltahe na kayang tiisin ng Dragon at Tiger Prison ay 3000 volts. Gayunpaman, walang sino man ang nakatiis sa isang 3000 volt na kasalukuyang. At ngayon, si Manuel ay nabalot ng agos, at may mga tunog na parang kulog na umaalingaw-ngaw mula sa loob ng Dragon at Tiger Prison. Kinuha na naman yan. Talagang nakatiis ang batang iyon sa voltahe na 3000 volts. Siguradong hindi siya tao, Diyos siya. Bakit pakiramdam ko ang pisikal na limitasyon ng batang ito ay malayo sa ganito? Ang mga naruroon ay nagsimulang mag-usap ng may pagtataka. Pagkatapos ng lahat, ang kasalukuyang sitwasyon ay ganap na nabaligtad ang kanilang kaalaman at imahinasyon. Marami na silang nakitang makapangyarihang martial artist. Ngunit hindi pa sila nakakita ng isang martial artist na makatiis sa matinding mataas na temperatura, matinding mababang temperatura, at matinding boltahe. Sa sandaling ito, sa loob ng Dragon at Tiger Prison, sa ilalim ng mga alternating kondisyon ng mataas na temperatura, mababang temperatura, at mataas na presyon, nadama ni Manuel na ang kanyang bilis ng paglilinang ay makabuluhang bumuti. Nagulat ito kay Manuel. Marahil kung mas malupit ang kapaligiran, mas makakatulong ito para sa kanyang paglilinang. Sa makatuwid, kung ito ay dumating sa iyon, siya ay pupunta sa mga lugar ng bulkan, napakalamig na mga lugar, at mga lugar na may kulog at kidlat para sa paglilinang sa hinaharap, at ang kanyang bilis ng paglilinang ay tiyak na magiging mas mabilis pa. Pagkatapos lamang ng ganap na pagkumpirma na si Manuel ay nanatiling hindi naapektuhan ng 3000 volts ng mataas na boltahe. Nagtaas ng kamay si Sawyer Warren at sinabing, "Stop it." Mabilis na bumalik sa tahimik ang Dragon at Tiger Prison. Dahan-daang iminulat ni Manuel ang kanyang mga mata at sumigaw sa loudspeaker, "Hoy, bakit ka tumigil? Ituloy mo. Deputy Sawyer, hindi mo ba ipapakita sa akin kung ano ang paghihirap? Paano ka sumuko sa kalagitnaan?" Nagsisimula pa lang siyang pumasok sa ritmo ng kanyang paglilinang, ngunit bigla itong tumigil. Ito ay nag-iwan sa kanya ng pakiramdam ni dito o doon, at napakalungkot. Ngunit para kay Sawyer Warren, ang mga salita ni Manuel ay isang provokasyon. Sawyer Warren, galit na galit, umuungal, "Anak, huwag kang masyadong masiyahan sa iyong sarili, hindi ako naniniwala na walang makakaharap sa iyo.
Bumaling sa isang sundalo, iniutos ni Sawyer Warren, dalhin ang hayop, ang baliw, at ang lobo dito. Oo. Sumagot ang sundalo at nagmamadaling umalis. Ilang sandali pa. Ang ilang mga sundalo ay nagdala ng tatlong lalaki na nakasuot ng uniforme ng mga bilanggo, guskosen, at ang kanilang mga kamay at paa ay nakakadena. Ang isa sa mga lalaking ito ay mahigit 2 metro ang taas, na may matipunong katawan na parang maliit na tore, na tinawag na beast. Ang pangalawa ay may katamtamang pangangatawan, ordinaryong hitsura, mga mata na puno ng uhaw sa dugo na layuning pagpatay, isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi, binyansagang baliw. Ang pangatlo ay maikli at maliit, halos 1.65 metro lamang ang taas, na may hunch na katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay may masamang tingin na parang ligaw na lobo, na may palayaw na lobo. Lahat ng tatlo ay lubhang mabangis at bawat isa ay may hindi bababa sa 100 buhay sa kanyang pangalan. Buksan mo ang pinto. Inutusan ni Sawyer Warren ang isang sundalo. Mabilis na binuksan ng isang sundalo ang malaking gate ng Dragon at Tiger Prison. Itinuro ni Sawyer Warren ang Dragon at Tiger Prison, na nagsasalita ng may paninindigan, kayong tatlo, pumasok kayo. Tumingin si Madman, Butcher, at Beast sa Dragon at Tiger Prison. Bakas sa kanilang mga mukha ang takot, malinaw na nababalot ng takot ang kanilang isipan. Sumimangot si Sawyer Warren at sinabing, huwag kang mag-alala, hindi na kita pahihirapan. Gusto kong pumasok ka doon at hawakan ang batang iyon. Hanggat kaya mong patayin ang batang iyan, papakawalan kita. Seryoso ka ba? Nagningning ang mga mata ng hayop, sabik na nagtatanong. Parehong nasa sabik ang Madman at Savage Wolf. Pinaikit ni Sawyer Warren ang kanyang mga mata at tumango, syempre, seryoso ako. Fine, papatayin natin ang batang iyon ngayon din. Nagsalita ang hayop sa isang mapanindigang boses bago pumasok sa Dragon at Tiger Prison. Parehong sinundan siya ni Madman at Savage Wolf. Sabay sarado ng pinto. Si Beast, Madman at Savage Wolf ay humakbang patungo kay Manuel Bennett. Hoy, bata, kung ano man ang nagawa mong krimen, hinahayaan kami ng deputy na gawin ang gawa. Anak, sisihin mo ang malas mo, dahil mamamatay ka sa kamay namin. Kung tutuusin, nakapatay na kami ng hindi bababa sa 100 tao, ang pagdaragdag sa iyo sa bilang ay hindi gaanong halaga. Naglakad ang tatlo at nagsalita sa nakakatakot na tono. Ang kanilang titig kay Manuel Bennett, ay parang tumitingin sa isang tupang handa para sa katayan. Umiling si Manuel Bennett, tinutugunan ng sistema ng tagapagsalita, Deputy Warren, talagang sobra mong tinatansya ang tatlong ito, hindi ba? Umaasa ka sa tatlong basurang ito para patayin ako, gaano ka kawalang muwang? Ang pagdinig ni Manuel Bennett na tumatawag sa kanila bilang isang basura, na naglalaman ng kanilang galit ay imposible para sa trio. Atake. Umungol si Beast, diretsyong sumisingil patungo kay Manuel Bennett. Sumugod ang Madman at Savage Wolf para samahan siya. Ayaw nilang hayaan ang iba na nakawin ang limelight ng pagpatay kay Manuel Bennett. Nang makitang sumusugod ang tatlo sa kanya, mahinahong tumayo si Manuel Bennett. Sa isang iglap, mamatay. Inihagis ni Beast ang kanyang higanteng kamao sa ulo ni Manuel Bennett. Sa kanyang suntok, isang bagzo ang nalikha, at ang hangin ay sumabog. Pero, sakto namang dumarating ang suntok niya. Dahan-daang itinaas ni Manuel ang kanang kamay. Boom! Isang mapurol na tunog ang umalangaw-ngaw. Madaling nakaharang si Manuel sa suntok ni Beast. Pagkatapos, mabilis na hinawakan ng kanyang 5 daliri ang kamao ni Beast, at pinaikot niya ito. Basag. Umalangaw-ngaw ang tunog ng mga buto. Arg! Napasigaw si Beast sa sobrang sakit at lalaban na sana sa kanyang kaliwang suntok. Ngunit bago pa siya magkaroon ng pagkakataon, pinaikot siya ni Manuel. Ang napakalaking katawan ni Beast ay itinapon, bumagsak sa isang pader na may malakas na boom. Ang buong Dragon at Tiger Prison ay nanginginig na parang nakakaranas ng lindol. Ang susunod na segundo, Erg. Ang hayop ay bumulwak ng dugo, ang kanyang katawan ay dumulas pababa mula sa dingding, lahat ng buto ay nabali, ang mga laman loob ay durog. Patay na siya. Ngayon, ikaw na.
Isang malademonyong ngiti ang ipinakita ni Manuel, na iminuwestra ang baliw at savage na lobo. Patayin! Ang madman at savage wolf ay sabay na umungal at inatake si Manuel. Hindi gumalaw ni Manuel, mabilis na sinipa ng kanang binti ang dibdib ni madman. Boom! Napabalikwas si baliw bago pa man siya makalapit, bumagsak ng malakas sa pader. Og! Bumagsak ang dibdib ni baliw, bumulwak ang dugo sa kanyang bibig, dumulas siya sa lupa at namatay. Matapos patayin ang madman sa isang sipa, inabot ni Manuel ang kanyang kaliwang kamay, hinawakan ang lalamunan ng savage wolf at binigyan ito ng isang nakamamatay na twist. Basag! Agad na naputol ang lalamunan ni savage wolf, pagkatapos ng ilang pulikat, namatay siya kaagad. Instant kill. Wala nang mas madali kaysa dito. Lahat ng nasa labas ng Dragon at Tiger Prison ay natulala, parang tinamaan sila ng kidlat. Kabanata 414, Kabanata 414, Palayain ang tao. Dapat nilang malaman na kinailangan ng maraming lakas tao para mahuli ang tatlong lalaking ito. Kahit na maraming tao ang nagsakripisyo. Hindi ka panipaniwala, ang mga brutal na hayop, baliw, at masasamang lobo ay napaka-vulnerable sa harap ng batang ito. Ngayon lang nila nasaksihan ang lakas ng katawan ni Manuel Bennett. At ngayon, nakita nila ang lakas ng pakikipaglaban ni Manuel Bennett. Anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang batang ito? Matapos mapunit ang leeg ng masamang lobo. Itinapon ito ni Manuel Bennett sa lupa na parang basura. Tumangala siya kay Sawyer Warren sa labas at ngumisi, huwag kang magpadala ng mga basurang ganito, hindi man lang nila ako maiinitan. Matiim na tinitigan ni Sawyer Warren si Manuel Bennett at sinabing, "Bata, hintayin mo ako, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magiging mayabang." Habang sinasabi niya ito, naglabas ng malakas na utos si Sawyer Warren. Makinig, dalhin ang lahat ng S-class criminal sa base na ito. Ang mga S-class criminal ay talagang ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamasama, at ang kriminal na may pinakamalalim na kasalanan sa base na ito. Oo. Malakas na tumugon ang mga mandirigma at mabilis na umalis. Samantala, sa opisina ng commander. Mula nang ipadala si Manuel Bennett sa Dragon at Tiger Prison kasama si Sawyer Warren, walang tigil na nagriring ang telepono ni Denny Clancy. Patuloy na tumatawag ang mga tao, nakikiusap na palayain niya ang bilanggo. Bukod dito, kahit ang commander ng South City War Zone, si Leon Harris, at ang South Protection King ay tumawag para hilingin na palayain ang bilanggo. Sa ilalim ng pressure, matawagan na lamang ni Denny Clancy ang kanyang ama. Saglit na tumunog ang telepono at mabilis na nakakonekta. "Denny, anong nangyari? Namatay ba ang batang iyon?" Dumating ang boses ni Carl Clancy. Sinabi ni Denny Clancy, "Pare, isang oras na ang nakalipas, pinalock ko ang batang iyon sa Dragon at Tiger Prison. Hindi na yata siya makakatagal at mamamatay sa loob." Gayunpaman, ama, ngayon lang, parehong tumawag si Old Man Leon Harris at South Protection King at hiniling sa akin na palayain ang bilanggo. "Ano? Pareho kayong tinawag ni Mr. Hedy at South Protection King?" Halatang nabigla si Carl Clancy, mukhang minamaliit ko pa rin ang lakas ng batang ito. Hindi ko inaasahan na maalarma niya si Mr. Hedy at South Protection King. Kumunot ang noo ni Denny Clancy, "Pare, ano ang dapat nating gawin ngayon? Pakakawalan ba natin siya o hindi? Dahil nahuli na natin ang batang ito, hindi natin siya basta-basta mapapaalis." Napabuntong hininga si Carl Clancy at nagpatuloy, bagaman si Mr. Hedy ay nasa kanyang posisyon, hindi magtatagal bago siya bumaba sa pwesto, at hindi alam kung ang kanyang anak ay maaaring humalili sa kanya. Para naman sa South Protection King, kahit gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan, maaari lamang siyang magsalita sa timog. Ngunit ang aming Clancy family ay maaari ding magsalita sa North, sa Kyoto, at sa buong bansa. Kahit na hindi tayo kumilos, ang pag-asa lang sa North Garden King ay makakapigil sa kanya. Kaya, huwag kang mag-alala tungkol sa iba pang mga bagay, pangasiwaan mo lang ang iyong sariling negosyo. "Oo, ama." Tumango si Denny Clancy at saka ibinaba ang telepono. Pagkatapos mabitin.
Ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan ang papalubog na araw sa labas ng bintana at pumikit. Anak, kahit malaki ang network mo, huwag mong isipin na makakaalis ka dito. Pero hindi nagtagal. Biglang tumunog ulit ang phone niya. Kinuha niya ang telepono at nakitang galing iyon sa kanyang ama. May iba pa kayang ipaliwanag ang kanyang ama. Kaya naman, diretso niyang sinagot ang tawag. Pare, may iba pa ba? Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, bumungad ang malalim na boses ni Carl Clancy. Bitawan mo yang batang yan. Ah! Biglang napatulala si Denny Clancy, pare, hindi ba sinabi mo lang na huwag mong pakialaman sina Commander Harris at South Protection King, na huwag mo siyang pakawalan? Bakit biglang nagbago ang isip mo? Carl Clancy gritted his teeth, sa tingin mo gusto ko na siyang pakawalan. Ngayon lang, tumawag ang Pavilion Master ng Hidden Dragon Pavilion at pinilit akong bitawan siya. Sinabi rin ng lalaking iyon na si Manuel Bennett ay bahagi ng kanilang Hidden Dragon Pavilion. Kung hindi natin siya pakakawalan, isusumbong niya ang bagay na ito. Gagamitin pa niya ang kapangyarihan sa ibabaw ng secular na mundo para ipilit ang aming Clancy family. Paano kaya? Si Denny Clancy ay mukhang nagtataka, nasuri ko na ang batang iyon ng maigi, at hindi siya taga Hidden Dragon Pavilion. Napabuntong hininga si Carl Clancy, Denny, wala nang saysay na pag-usapan ito ngayon. Kahit na ang bata ay mula sa Hidden Dragon Pavilion o hindi, dahil nagsalita na sila, hindi tayo maaaring sumuwi at maaari lamang siyang palayain. Inis na inis si Denny Clancy, pare, takot na takot ka ba sa lalaking iyon? Kung mayroon siyang kapangyarihan sa itaas ng secular na mundo, hindi ba't mayroon tayo nito? Isang oras bago nito, buong tapang siyang naglabas ng nagbabantang utos sa harap ni Manuel Bennett, na nagsasabing ikukulong niya ito habang buhay at pahihirapan hanggang kamatayan. Pero huno nasasampalin siya ng ganoon kabilas. Mataimtim na sinabi ni Carl Clancy, Denny, ang Hidden Dragon Pavilion ay nagsasangkot ng napakaraming sekta. Maliban kung wala tayong pagpipilian, hindi tayo maaaring mahulog sa kanila. Kaya, bitawan mo siya dali. Sa pagkakataong ito, isaalang-alang ang aming Clancy family na umamin ng pagkatalo. Sa hinaharap, kung magkakaroon tayo ng pagkakataon, haharapin natin ang batang iyon. Pagkatapos, idinagdag ni Carl Clancy, bukod dito, ang batang iyon ay maaaring masugatan, kahit na may kapansanan, ngunit hindi siya dapat mamatay. Kapag namatay ang batang iyon, magkakaroon ng dahilan ang Hidden Dragon Pavilion para labanan ang ating Clancy family. Damn it! Kapansin-pansing nagbago ang mukha ni Denny Clancy, matagal nang nakakulong ang batang iyon sa Dragon at Tiger Prison, hindi ko alam kung buhay o patay na siya. Sumigaw si Carl Clancy, kung gayon, bakit hindi mo susuriin? Oo. Tumugon si Denny Clancy, pagkatapos ay ibinaba ang telepono, nagmamadaling lumabas ng opisina at tinungo ang Dragon at Tiger Prison. Sa bakana ng gusali kung saan matatagpuan ang Dragon at Tiger Prison. Marahas niyang itinulak ang pinto at sumigaw, pabayaan mong buhay ang batang ito. Ngunit sa kanyang pagkalito, kakaibang tahimik sa loob. Pumasok si Denny Clancy na puno ng pagdududa ang tiyan. Pagpasok pa lang niya ay napatulala na agad siya. Nakita niya na si Sawyer Warren at ang mga sundalo ay nakatitig sa Dragon at Tiger Prison na parang mga kahoy na istaka na may malamig na pawis sa noo, mapatla ang mukha, at nanginginig ang katawan. Sumimangot si Denny Clancy at sinundan ang kanilang mga tingin sa Dragon at Tiger Prison. Nang makita niya ang nangyayari sa loob ng Dragon at Tiger Prison, tuluyang natulala si Denny Clancy. Ito. Itinuro ni Denny Clancy ang Dragon at Tiger Prison, hindi makapagsalita ng kahit ano sa mahabang panahon. Sa sandaling ito, sa Dragon at Tiger Prison, ang mga bangkay ay nakahimlay sa lahat ng dako, hindi bababa sa 80 sa kanila, ang dugo ay umagos na parang mga ilog. Nakatayo si Manuel Bennett sa gitna ng mga bangkay, malamig ang ekspresyon, parang Diyos ng kamatayan sa mundo. Huminga ng malalim si Denny Clancy at malakas na nagtanong, what the hell is going on? Napalunok si Sawyer Warren sa kanyang lalamunan at sinabing, nakakatakot ang batang ito, para siyang demonyo.
Pinadala ko lahat ng S-class criminals mula sa base sa loob para patayin siya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang siya nabigo ng mga kriminal, kundi lahat sila ay kontra pinatay ng batang ito. Ano? Lahat ng S-class criminals sa base ay pinatay niya. Hindi ba ito totoo? Napaawang ang bibig ni Denny Clancy, na puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Kabanata 415, Kabanata 415, Malaking kahihiyan at kahihiyan. Sa mapait na mukha, sinabi ni Sawyer Warren, sana ito ay isang panloloko din, ngunit ang katotohanan ay nasa harap natin, wala tayong pagpipilian kundi paniwalaan ito. Sa pagpapatuloy, idinagdag niya, Commander, ang batang ito ay isang demonyo, napakalakas sa gayon. Hindi mo malalaman ngunit bago ko ipadala ang mga S-class criminal na iyon para patayin siya, nakipag-ugnayan pa kami sa kanya ng matinding mataas na temperatura, sobrang mababang temperatura, at kuryente. Paano? Nagmamadaling tanong ni Denny Clancy. Sinabi ni Sawyer Warren, na may pagkatakot sa mukha, gayunpaman, ang batang ito ay nagtiis pa ng temperatura hanggang 400 degrees, minus 273 degrees mababang temperatura, at 3,000 volts na mataas na boltahe. Kritikal, wala sa mga ibig sabihin nito kahit isang buhok sa ulo niya. Ang iba pang mga mandirigma na naruroon sa pinangyarihan ay pawang tumatango bilang pagsang-ayon. Maliwanag, ang pag-uugali ni Manuel Bennett sa nakalipas na oras at higit pa ay labis na nagulat sa kanila, kahit na naglalagay ng anino sa kanilang isipan. Si Denny Clancy ay tumingin ng malalim sa Dragon at Tiger Prison kung saan nakakulong si Manuel Bennett, sa wakas ay kinikilala ang nakakatakot na lakas ni Bennett. Kung hindi nila maalis ang batang ito, walang alinlangan na magiging banta siya sa pamilya Clancy sa hinaharap. Gayunpaman, ngayon ay pinipilit ng Hidden Dragon Pavilion ang Clancy family, at pinipilit silang palayain siya. Siya ay lubos na nadismaya at nagalit ngunit wala siyang makitang labasan. Commander, ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Sawyer Warren. Denny Clancy gritted his teeth, hayaan mo siya. Bitiwan mo siya. Natigilan si Sawyer Warren, hindi maintindihan ang sitwasyon. Hindi ba kinasusuklaman ng komandante ang batang ito hanggang sa mamatay noon pa man, na gustong pahirapan siya hanggang mamatay? Bakit niya pinakawalan ng bata ngayon? Frustrated, Denny Clancy said, hindi mo ba narinig? Sabi ko, bitawan mo siya. Oo. Nang maramdaman ang galit ni Denny Clancy, hindi nang ahas si Sawyer Warren na mag-alinlangan at mabilis na tumakbo para maghanda para buksan ang pinto. Gayunpaman, nang bubuksan na ni Sawyer Warren ang pinto, si Manuel Bennett ay gumawa ng isang hakbang pasulong. Sa isang iglap, boom! Ang kulungan ng Dragon at Tiger ay yumanig ng husto. Kahit na nagiging sanhi ng panginginig ng buong gusali. Alert! Alert! Collapse imminent! Collapse imminent! Sa sandaling iyon, tumunog ang isang alarma mula sa Dragon at Tiger Prison. Tapos, basag, basag, basag. Ang buong kulungan ng Dragon at Tiger, na ang paa ni Bennett ang sentro ng lindol, ay nagsimulang pumutok. Ang makapal na bitek ay kumalat sa lupa, sa nakapalibot na mga pader, at sa kabuuan ng kulungan ng Dragon at Tiger. Ang susunod na segundo, dagandong. Ang kulungan ng Dragon at Tiger ay gumuho ng malakas, na naging maraming fragment na lumilipad palabas. Nang makita ang ganap na gumuhong kulungan ng Dragon at Tiger, lahat ng naruroon ay namangha, natigilan, nataranta. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, nagkagulo ang eksena. Diyos ko, ang batang ito ay talagang natapakan at gumuho ang Dragon at Tiger Prison, may nakikita ba ako? Kahit na isang cannonball ay hindi maaaring basagin ang Dragon at Tiger Prison, at ang batang ito ay tumapak at gumuho ito. Siya ay hindi tao, siya ay talagang hindi. Mula sa simula hanggang sa wakas, ang Dragon at Tiger Prison na ito ay walang lugar para hawakan ang batang ito. Bumulwak at nagtatakang mga tinig ang bumalot sa hangin. Natakot ang lahat, na puno ng matinding kilabot ang mga mata nilang tinitingnan noon si Manuel Bennett. Napalunok ng mariin sina Denny Clancy at Sawyer Warren, hindi makapagbitaw ng salita sa mahabang panahon.
Habang ang lahat ay natulala. Si Manuel Bennett ay nag-inat ng tamad, sinabi na may nakakainsultong ngiti, itong Dragon at Tiger Prison mo ay nakatulong sa layunin nito sa pagtulong sa akin na mapabuti ang aking paglilinang, kaya talagang hindi na kailangang panatilihin ito. Sa makatuwid, ngayon lang niya ginagamit ang matinding enerhiya ng Dragon at Tiger Prison para sa cultivation. Bagamat ang kanyang paglilinang ay bumuti ng malaki, siya ay kulang ng isang hakbang upang makapasok sa kalagitnaan ng yugto ng umalis na mortalidad. Walang magawa, alam na alam niya na habang siya ay umunlad, mas magiging mahirap na itaas ang kanyang cultivation realm. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat ang buong audience. Anong ibig sabihin nito? Ginawang cultivation ground ng batang ito ang ating Dragon at Tiger Prison. Hindi lang iyon, ang batang ito ay nagreklamo pa na ang ating Dragon at Tiger Prison ay hindi gaanong napahusay ang kanyang paglilinang. Ang lahat ay nakanganga sa pagtataka, ang kanilang mga mata ay puno ng kakilakilabot at hindi maisip na sorpresa habang nakatingin kay Manuel Bennett. Sa sandaling iyon, Commander, Team Leader Talbot mula sa Hidden Dragon Pavilion ay dumating na. Isang boses ang nagmula sa labas. Lumingon si Denny Clancy at ang iba pa, at nakita ko ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na kamiseta, matangkad at matipuno, na may karaniwang hitsura, na papasok. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi ang team leader na si Solomon Talbot ng Group 1 sa Hidden Dragon Pavilion. Pagpasok, nasulyapan ni Talbot ang sitwasyon sa pinangyarihan, ang kanyang ekspresyon ay naguguluhan, hindi maintindihan ang sitwasyon. Siya ay sumugod upang iligtas si Manuel mula sa pag-aalala na si Manuel ay maaaring nasa panganib. Ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay tila hindi nasa anumang panganib si Manuel. Team Leader Talbot, bakit ka nandito? Nang makita si Talbot, mukhang nagulat si Manuel at naglakad patungo sa kanya. Sinabi ni Talbot, Mr. Bennett, pagkatapos kong matanggap ang tawag ni Miss Cobb ay nalaman ko na nahuli ka. Agad akong nakipag-ugnayan sa Pavilion Master na nag-issue ng utos na iligtas ka, kaya sumugod ako rito. Mr. Bennett, hindi ka nila sinaktan, tama ba? Okay lang ako. Umiling si Manuel. Seryosong nagsalita si Denny Clancy, Team Leader Talbot, hindi namin sinaktan ang batang ito, ngunit ang batang ito ay muntik ng give-away ng aming lugar. Kahit ang ating pinahahalagahan na Dragon at Tiger Prison ay winasak ng batang ito. Talbot twitched his lips, asking in confusion, Mr. Bennett, what on earth happened? Hindi nasisiyahang sinabi ni Denny Clancy, Sawyer, ipaliwanag mo sa Team Leader Talbot. Team Leader Talbot, eto ang nangyari. Walang itinago si Sawyer Warren at isinalaysay ang buong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari kay Talbot. Matapos marinig ang pagsasalaysay ni Sawyer Warren, nanginginig ang buong katawan ni Talbot, ang titig niya kay Manuel ay parang isang godman. Kahit alam niyang malakas si Manuel, hindi niya akalain na ganito kalakas si Manuel. Huminga ng malalim si Talbot at sinabing, Commander Clancy, para sa mga pinsalang idinulot dito ni Mr. Bennett, ang Hidden Dragon Pavilion ay magbabayad ng buo. Gayunpaman, maaari ko bang kunin siya ngayon? Sumagot si Denny Clancy na may malungkot na mukha, kung ipipilit ang Hidden Dragon Pavilion, syempre hindi tayo mangangahas na pigilan siya. Nilingan niya si Manuel at mariing sinabi, Anak, huwag kang masyadong mahiyain, makikita natin ito. Pagkatapos magsalita, lumingon si Denny Clancy, ayaw na niyang makita ang mukha ni Manuel. Isang malaking kahihiyan sa kanya ang nangyari ngayon. Isang malaking kahihiyan. Sabi ni Talbot, Mr. Bennett, let's go. Sige. Tumango si Manuel Bennett, pagkatapos ay sinundan si Solomon Talbot patungo sa labasan. Gayunpaman, nang makarating sila sa pasukan. Itinaas ni Manuel ang kanyang kanang kamay, dahan-daang nagpadala ng isang stray ng True Chi. Tahimik na lumipad palabas ang isang hibla ng True Chi at tumama sa likod ni Denny Clancy. Ang Denny Clancy na ito ay tahasang balak na pahirapan siya hanggang mamatay ngayon. Kung wala siyang malaking lakas, tiyak na hindi niya matitiis ang pahirap ng Dragon at Tiger Prison.
Sa makatuwid, nagpasya siyang bigyan ang taong ito ng isang malupit na aral bilang kapalit. Kahit na hindi niya patayin si Denny, may ibibigay siyang sakit sa kanya. Hindi nagtagal, sinundan ni Manuel si Talbot palabas ng base. Noong una ay inakala ni Manuel na ang tagapagligtas ay maaaring si Old Man Leon Harris, ngunit ito pala ay Hidden Dragon Pavilion. Yumuko siya at sinabing, Team Leader Talbot, salamat sa iyong pagliligtas. Kung may kailangan ka sa hinaharap, huwag mag-atubiling magtanong. Kabanata 416, Kabanata 416, patungo sa Hilaga sa Kyoto. Umiling si Solomon Talbot at sinabing, Mr. Bennett, hindi ako ang nagligtas sa iyo, ang aming Pavilion Master. Sa aking sarili, wala akong kapangyarihang iligtas ka sa mga kamay ng Clancy family. Oh! Tumango si Manuel Bennett, na nagsasabing, Bueno, mangyaring ipasa ang aking pasasalamat sa iyong Pavilion Master kung gayon. Tawa ng tawa si Solomon Talbot at sinabing, Mr. Bennett, kung gusto mong ipahayag ang iyong pasasalamat, mas mabuting gawin mo ito ng personal. Madalas akong nakikipag-usap sa Pavilion Master tungkol sa iyo mula noong huli nating pagkikita. Ang Pavilion Master ay napakataas ng tingin sa iyo at gusto kang hikayatin na sumali sa aming Hidden Dragon Pavilion. Si Manuel Bennett ay mukhang problemado at sinabing, Team Leader Talbot, pinahahalagahan ko ang mabait na intensyon ng Pavilion Master. Gayunpaman, hindi ko naisip na sumali sa anumang organisasyon, kaya nagpatuloy si Solomon Talbot, Mr. Bennett, huwag magmadaling tumanggi. Makakapagdesisyon ka na kapag nakilala mo ang ating Pavilion Master. Nagtanong si Manuel Bennett, gusto akong makilala ng Pavilion Master. Oo. Tumango si Solomon Talbot. Sige, puntahan natin itong Pavilion Master. Sumang-ayon kaagad si Manuel Bennett. Anuman ang mangyari, nararapat lamang na personal na ipahayag ang kanyang pasasalamat sa nagligtas sa kanya. Humalaklak si Solomon Talbot at sinabing, Mr. Bennett, please. Maya-maya pa, parehong sumakay sina Manuel Bennett at Solomon Talbot sa isang kotse, pinaandar ng driver ang makina, at umalis sila sa base. Di nagtagal pagkatapos umalis sina Manuel Bennett at Solomon Talbot sa base. Sa loob ng istruktura kung saan matatagpuan ang Dragon at Tiger Prison. Maingat na nagtanong si Sawyer Warren, Commander, pinalaya mo ba ang mga bilanggo dahil pinilit kami ng Hidden Dragon Pavilion? Denny Clancy, ang kanyang mukha na madilim, retorted, or else, bakit naniniwala ka na ako ay palayain sila ng ganoon kadali? May sasabihin pa si Sawyer Warren ngunit tila nag-aalangan. Masungit na utos ni Denny Clancy, speak your mind. Stop hemming and hawing. Ipinatawag ang kanyang lakas ng loob, sinabi ni Sawyer Warren, Commander, ang batang si Bennett ay masyadong misteryoso, tiyak na hindi karaniwan. Sa palagay ko, mas mabuti na huwag mo siyang tawiran. Walang magawa, bumabalot pa rin sa kanyang isipan ang anino ng mga kamakailang pangyayari, tumangging kumalat. Anong ibig mong sabihin? Si Denny Clancy, malamig na parang yelo, ay nakatitig kay Sawyer Warren. Ipinahihiwatig mo ba na kami, ang Clancy family, ay hindi makayanan ang batang ito? Hindi ko sinasadya. Mabilis na umiling si Sawyer Warren, na nagsasabing, naniniwala lang ako na hindi isang matalinong ideya ang pagpukaw sa baliw na ito. Tama na. Kinawayan siya ni Denny Clancy, just do your job. Mind your own business. Oo, sir. Tumugon si Sawyer Warren sa isang malakas na boses, hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Ngumuso si Denny Clancy at tumalikod na para umalis. Ngunit, nang siya ay gumawa ng unang hakbang, isang biglaang, matinding sakit ang tumama sa kanyang puso. Nagpakawala siya ng mahinang ungol, napahawak sa kanyang dibdib at nagdedouble sa sakit. Commander, anong meron? Natigilan si Sawyer Warren at mabilis na sumugod para alalayan si Denny Clancy. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Denny Clancy at nawala ng malay. Tulong! May tumulong. Namutla ang mukha ni Sawyer Warren, at naalarma siyang tumawag. Ganap na kinuha ng kaguluhan ang base. Samantala, sina Manuel Bennett at Solomon Talbot ay nasa kalsada sa kotse.
Pagkaalis sa bulubunduking lugar ay nagtungo sila sa urban area. Tumingin sandali sa labas ng bintana si Manuel Bennett, at biglang nagtanong, Team Leader Talbot, anong klaseng tao ang pavilion master mo? Nag-isip sandali si Solomon Talbot, pagkatapos ay sinabi, ang aming pavilion master ay isang kawili-wiling tao, na may mahusay na mga kasanayan sa pamamahala at pamumuno, at isang malakas na personal na karisma. Kung hindi makokontrol ng pavilion master ang mga kakilakilabot na talento mula sa buong bansa. Tumawa si Manuel Bennett, narinig ko ang iyong paglalarawan, medyo interesado akong makilala ang iyong pavilion master. Ngumisi si Solomon Talbot at sinabing, Mr. Bennett, hindi lamang ang ating pavilion master ay kawili-wili, ngunit ang mga miyembro ng Hidden Dragon Pavilion ay kaakit-akit din. Malalaman mo kapag nakilala mo sila. Ganun ba? Lumaki ang pag-asa sa mga mata ni Manuel Bennett, kung gayon, gusto ko talagang mas maunawaan ang iyong Hidden Dragon Pavilion. Hanggang sa sumapit ang takip silim. Nakarating na ang sasakyan sa malapit na airport. Team Leader Talbot, saan tayo pupunta? Naguguluhang tanong ni Manuel Bennett. Sabi ni Solomon Talbot, pupunta tayo sa Kyoto. Nasa Kyoto ang headquarters ng ating Hidden Dragon Pavilion. Nakikita ko. Tumango si Manuel Bennett bilang realisasyon. Hindi pa siya nakakapunta sa Kyoto noon, at ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataong bumisita. Makalipas ang ilang sandali, sina Manuel Bennett at Solomon Talbot ay sumakay sa flight papuntang Kyoto. Gayunpaman, bago sumakay sa eroplano, tinawagan ni Manuel Bennett si Julia Stewart upang tiyakin sa kanya ang kanyang kaligtasan. Samantala, River City, Divine River Garden, No. 8 Villa. Unti-unting dumidilim ang gabi. Matingkad ang ilaw sa sala, na puno ng mga tao ang bawat upuan. Bilang karagdagan kina Prajna Bates, Lily Tisdale, at Barden Bard. Naroon din sina Julie Stewart, Nancy Maddox, Sheridan Jules, David Herdman, Cyril Clancy at iba pa. Mula nang arestuhin si Manuel Bennett sa umaga, sinubukan ng lahat na iligtas siya. Gayunpaman, naghihintay sila hanggang ngayon at walang narinig mula kay Manuel Bennett. Nagdulot ito ng labis na pagkabalisa ng lahat. Gayunpaman, mas maaga ay lumabas si Julia Stewart upang tumawag, na mula kay Manuel Bennett. Kinabahan ang lahat at nag-aalala na makarinig ng anumang masamang balita. Mr. Bennett should be fine, right? The Clancy family should release him right? Kinakabahang tanong ni Nancy Maddox. Sabi ni Julie Stewart, Morris, huwag kang mag-alala, hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Napakaraming string ang ginawa namin para kay Manuel Bennett, tiyak na pakakawalan siya ng pamilya Clancy. Napabuntong hininga si Nancy Maddox at bumulong, sana nga. Galit na umungol si Barden Bard, kung hindi siya pakawalan ng pamilya Clancy, pupunta ako at ililigtas ko ang sarili ko kay Mr. Bennett. Malamig na nagsalita si Lily Tisdale, ibilang mo ako. Gusto ko rin pumunta. Nagtaas din ng kamao si Prajna Bates. Kami rin. Sina Sheridan Jules at David Herdman at iba pa ay nagkakaisang sumang-ayon. Sa sandaling ito, pumasok si Julia Stewart mula sa labas ng pinto. Bagamat mukhang lumuluha pa rin ang babae, gumaling na siya sa pag-iisip. Julia, kamusta na? Nakalabas na ba si Mr. Bennett? Mabilis na tanong ni Nancy Maddox. Nalipat din ang atensyon ng iba kay Julia Stewart. Huminga ng malalim si Julia Stewart at ngumiti, everyone, don't worry, Manuel Bennett has been released. Talaga, pinalaya si Mr. Bennett. Sa wakas nakalabas na si Mr. Bennett, ang galing. Alam ko Mr. Bennett ay hindi sa anumang problema. Naghiyawan ang lahat, nakahinga ng maluwag sa maigting na sitwasyon. Nagtanong si Julie Stewart, Julia, ang pamilya Clancy ay naantala ang pagpapalaya sa buong araw, bakit bigla na lang nila siyang pinakawalan ngayon? Sinabi ni Julia Stewart, sinabi ni Manuel Bennett na iniligtas siya ng isang organisasyong tinatawag na Hidden Dragon Pavilion. Hidden Dragon Pavilion. Anong klaseng organisasyon yan? Maaaring ito ay isang mahiwagang organisasyon mula sa ating East Nation. Kapag nailigtas ang isang tao mula sa pamilya Clancy,
Mukhang kapansin-pansin ang Hidden Dragon Pavilion na ito. Hindi ko inasahan na si Mr. Bennett ay may koneksyon sa isang misteryosong organisasyon, hindi ka panipaniwala. Ang lahat ay nasa mainit na talakayan at halatang walang gaanong alam tungkol sa Hidden Dragon Pavilion. Nakahinga ng maluwag si Julie Stewart at sinabing, "Anyway, Manuel Bennett has been rescued, and everyone can rest assured." Tumango ang lahat, sa wakas ay may mga ngiti sa kanilang mga mukha. Big Sister Stewart, kailan babalik si Mr. Bennett? Tanong ni Prajna Bates. Kabanata 417, Kabanata 417, Pagpapakita ng puso. Sabi ni Julia Stewart, pupunta si Manuel Bennett sa Kyoto para personal na pasalamatan ang Pavilion Master ng Hidden Dragon Pavilion. Kaya, hindi na siya babalik sa loob ng ilang araw. Fair enough, as long as Mr. Bennett is out, iyon lang ang mahalaga. Sa wakas, parang natanggal ang bigat sa dibdib ko. I suppose I can have a good night's sleep tonight. Miss Stewart, kung ganoon, hindi na namin kayo iistorbahin pa. Nagsiwalat ang lahat ng mga nakakagaang ngiti at unti-unting lumabas ng villa. Morris, teka. Aalis na sana si Nancy Maddox, biglang tinawag siya ni Julia Stewart. Lumingon si Nancy Maddox, nalilito, at sinabing, "Julia, anong problema?" Sinabi ni Julia Stewart, "May gusto akong pag-usapan sa iyo." Okay. Tumango si Nancy Maddox. Humakbang si Julia Stewart at sinabing, "Morris, mamasyal tayo at mag-usap." Oo naman. Nang hindi nag-iisip, sumang-ayon si Nancy Maddox. Mabilis na sinabi ni Prajna Bates, "Sister Stewart, Miss Maddox, sasama ako sa inyong dalawa." Ngumiti si Julia Stewart at sinabing, "Prajna, manatili ka sa bahay at manood ng TV. Mag-uusap kami ni Morris at babalik ka agad." Okay kung ganoon. Nagpout si Prajna, hindi masyadong nag-isip, at nagsimulang manood ng TV. Pagkatapos ay umalis sina Julia Stewart at Nancy Maddox sa villa. Tahimik na naglalakad ang dalawa sa kalsada, medyo matagal na silang walang nagsasalita. Medyo nagtagal ang katahimikan. Sa wakas, nagtanong si Nancy Maddox, "Julia, mayroon bang anumang isyu na may kaugnayan sa trabaho na nahihirapan ka? Kailangan mo ba ng anumang tulong?" Hindi. Umiling si Julia Stewart, tumingala sa crescent moon sa kalangitan, at nagtanong, "Morris, gusto mo si Manuel Bennett, hindi ba?" Ano? Nang marinig ang mga salita ni Julia Stewart, biglang tumibok ang puso ni Nancy Maddox, kinabahan siya. She stammered, "Julia. Manuel is such a great guy. Not just me. Everyone likes him." Lumingon si Julia Stewart kay Nancy Maddox, na nagsasabing, "Morris, hindi ko ibig sabihin ang pagkagusto bilang magkaibigan, ngunit ang pagkagusto sa pagitan ng isang lalaki at isang babae." Ito. Mahigpit na kinuyam ni Nancy Maddox ang kanyang mga kamay, nakaawang ang kanyang mga labi, hindi alam ang isasagot. Kung tutuusin, matagal na niyang pinagtibay ang kanyang nararamdaman, hindi niya lang alam kung paano ito ipapakita. Tumingin si Julia Stewart sa mga mata ni Nancy Maddox, nagtanong, "Morris, tinatanong kita, gusto mo ba si Manuel Bennett?" Kinagat ni Nancy Maddox ang ibabang labi, tumango, at sinabing, "Julia, may nararamdaman nga ako para kay Manuel." Alam ko na. Huminga ng malalim si Julia Stewart. "Julia, pasensya na." Namula ang mga mata ni Nancy Maddox at sinabi niyang, "Alam kong hindi ito tama, ngunit hindi ako makapagsinungaling sa sarili kong nararamdaman. Nagkaroon ako ng crush kay Manuel mula nang pagalingin niya ang aking mga binti. After spending together, mas lumalim ang nararamdaman ko para kay Manuel. Nang maglaon, nang iligtas ako ni Manuel mula sa hamak na si Donald Stern, lalo pang napatibay ang aking paniniwala. Gusto kong makasama si Manuel, wala akong pakialam sa mga formalidad." Marahang niyakap ni Julia Stewart si Nancy Maddox at bumantong hininga, "Morris, napakahusay mo, bakit kailangan mong pababain ang sarili mo sa pag-ibig?" Hindi na napigilan ni Nancy Maddox ang kanyang mga luha, nagsimula na itong tumulo sa kanyang mga pisngi. She sobbed, "Julia, as long as I could be with Manuel,
I don't care about society's perception, or the proprieties. Kung makakasama ko ang taong mahal ko, love is never humiliating. Binitawan siya ni Julia Stewart, huminga ng malalim at sinabing, Morris, naiintindihan ko na ang iniisip mo ngayon. Sang-ayon ako na magkasama kayo ni Manuel. Ano? Pumayag ka. Natigilan si Nancy Maddox, nagmamadaling nagpaliwanag, Julia, hindi ko sinusubukang nakawin ang iyong Mr. Bennet. Palagi kang magiging pinakamahalaga at pinakamamahal na tao sa kanyang puso. Ang gusto ko lang ay magkaroon ng maliit na lugar sa puso niya. Binigyan siya ni Julia Stewart ng isang walang magawang ngiti, silly girl, hindi ko sinabing isusuko ko si Manuel Bennet. Ang sabi ko lang ay pumayag akong makakasama mo siya. Ano? Natulala si Nancy Maddox, hindi naiintindihan ang ibig sabihin ni Julia. Paliwanag ni Julia na pinaglaruan ang hibla ng kanyang buhok, dapat alam mo rin na si Manuel ay hindi basta-basta. Sa panahon ngayon, nakakasilaw na siya, nakamit ang ilang anyo ng tagumpay. Pero alam kong simula pa lang ito, mas dakila pa ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap. Sa oras na iyon, tiyak na mas maraming babae ang mahuhulog sa kanya. Kaya, kaysa hayaan siyang makipaglaro, mas mabuting tumulong akong bantayan siya. Tanggapin ang mga tunay na kahangahangang kababaihan na makakatulong sa kanya, itaboy ang mga malabog na kalapitang mababa ang lipad. Ay, teka, hindi, sabay nating babantayan siya. Sa wakas ay naunawaan ni Nancy Maddox, tinanggap na siya ni Julia. She stared at Julia, askang, Julia, hindi ka ba galit sa akin? Inamin ni Julia, ang sabihing hindi ako nagagalit ay isang kasinungalingan. Kung tutuusin, sinong babae ang gustong ibahagi sa ibang babae ang lalaking gusto niya? Pero best friend kita simula pagkabata, kilala kita inside and out, kaya willing akong tanggapin ka. Naantig si Nancy Maddox kaya napaiyak siya, Julia, salamat, nagpapasalamat talaga ako. Silly girl, no need for thanks, pamilya na tayo ngayon. Humalaklak si Julia, pagkatapos ay kumunot ang kanyang noo, Morris, napansin mo ba na parang gusto rin ni Proj na Bates ang asshole na si Manuel na yun? I guess so. Tumango si Nancy Maddox. Pareho silang babae, matagal na niya itong napansin. Julia Stewart pursed her lips, saying, Prajna, we realize, is a dissenting tao, we can pull her into our camp. Sinasabi mo bang willing ka ring tanggapin si Prajna? Si Nancy Maddox ay ganap na natapon. Oo. Tumango si Julia, kung hindi natin maiiwasan, baka hilahin ang babae sa kampo natin sa lalong madaling panahon. May naalala si Nancy Maddox, nagmumungkahi, Julia, napansin mo ba, parang gusto rin ni Tita Betty si Mr. Bennet. Lalong walang magawa si Julia, matagal ko nang napansin yan, pero hindi ako makapagdesisyon para kay Tita Betty. Kakailanganin niyang alamin ito sa kanyang sarili. Tumango si Nancy Maddox, nang walang sinasabi pa. Pagkatapos ng maikling paglalakad, bumalik sila sa villa, nagkukwentuhan at nagtatawanan. Si Prajna ay kasing usyoso ng isang maliit na bata, nasabik na nagtanong, Sister Stewart, Sister Maddox, ano ang pinag-uusapan mo? Sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin. Ginulo ni Julia Stewart ang buhok ni Prajna, na nagsasabing, ngayong gabi, sabay tayong natutulog, sasabihin ko sa iyo kung gayon. Sige, sige. Masiglang tumango si Prajna. Nancy Maddox sa kabilang banda ay hindi maiwasang makita ito nakakatuwa, tila siya ay nagpapatahimik sa isang maliit na batang babae. Bandang 8 p.m. Paliparan ng Kyoto. Maraming manlalakbay ang dumarating at umaalis. Sa sandaling lumabas sina Manuel Bennet at Solomon Talbot sa paliparan, nakita nila ang isang napakalaking figure na papalapit mula sa malayo. Ang lalaki ay higit sa 2 metro ang taas na may maitim na balat, isang mapagpakumbaba na hitsura, tulad ng isang gumagalaw na bundok, na nagbibigay ng isang nakakatakot na presensya. Kapitan! Lumapit ang higanteng lalaki at tinawag si Solomon Talbot sa kanyang bass voice. Kabanata 418, Kabanata 418, Asol na Bag na Divine Needle.
Nagtaas baba ang tingin ni Manuel Bennett sa higanteng lalaki at bahagyang nagulat. Goodness, ang higanteng lalaking ito ay talagang may early great master cultivation level, katulad ni Lily Tisdale. Hindi ko lang alam kung sino ang mananalo sa pagitan ni Lily Tisdale at ng higanteng lalaking ito. Ipinakilala siya ni Solomon Talbot, Mr. Bennett, isa ito sa 8 Heavenly Kings ng aming team, si Nathaniel Marquis, na tinawag na Iron Mountain. Habang nagsasalita siya, ipinakilala din ni Solomon Talbot si Manuel Bennett. Nathaniel, ito ang kaibigan kong si Manuel Bennett. Inilahad ni Nathaniel Marquis ang kanyang malaking kamay kay Manuel Bennett. Nice to meet you, Mr. Bennett. Ikinagagalak kung makilala ka. Nakipagkamay din si Manuel Bennett kay Nathaniel Marquis. Sinabi ni Solomon Talbot, Mr. Bennett, medyo gam-abi na ngayon. Hahanap tayo ng makakainan tapos ihahatid kita sa hotel. Susunduan kita bukas ng umaga, at pupunta tayo sa Hidden Dragon Pavilion Headquarters. Tumango si Manuel Bennett, sige, susundin ko ang ayos ng team leader Talbot. Pagkatapos, umalis si Manuel Bennett sa paliparan kasama sina Solomon Talbot at Nathaniel Marquis. Habang nasa daan, tumingin sa bintana ng kotse si Manuel Bennett sa matataas na gusali, ang abalang trapiko, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang Kyoto ay talagang isa sa mga pinakamaunlad na lungsod sa East Nation, tunay na maunlad. Pagdating sa Kyoto City, magkasamang naghapunan sina Manuel Bennett, Solomon Talbot, at Nathaniel Marquis. Pagkatapos ng hapunan, dinala ni Solomon Talbot si Manuel Bennett sa Beauty Hotel. Bilang isa sa nangungunang 10 5-star luxury hotel sa Kyoto, ito ay pinalamutian ng napakaganda at maluho. Sinabi ni Solomon Talbot, Mr. Bennett, nakausap ko na ang hotel, banggitin mo lang ang pangalan ko kapag pumasok ka. Susunduan kita bukas ng umaga. Sige. Tumango si Manuel Bennett. Pagkatapos nito, sumakay si Solomon Talbot sa kotse at lumabas ng hotel. Pagkaalis ni Solomon Talbot, hindi agad pumasok si Manuel Bennett sa hotel, sa halip ay nagpa siya na pumunta sa downtown upang mamasyal at bumili ng ilang mga gamot. Habang papunta doon, nakita niya ang ilang malalaking bulwagan ng medisina. Naisip niya na dapat niyang mahanap ang ilan sa mga gamot na kailangan niya. Kaya naman, nagplano siyang bumili ng ilang mga panggamot na materyales para pinuhin ang ilang elixir tulad ng Gathering Spirit Pill, Replenishing Chi Pill, Nurturing Origin Pill, at iba pa. Para tumulong sa cultivation at healing. Siyempre, kung mahahanap niya ang natitirang 5 panggamot na materyales para sa pagpino ng Spirit Condensation Pill, mas mabuti iyon. Bagamat hiniling niya kina Ivy Chaplin, Christopher Whale, at Jeremy Lesser na hanapin ang natitirang 5 herbal na materyales, hindi siya maaaring umasa lamang sa mga ito. Pagkalabas ng hotel, hindi sumakay ng taxi si Manuel Bennett, bagkus ay naglakad siya patungo sa iba't ibang medical hall, bumili ng kaunting mga gamot. Matapos bisitahin ang 8 medical hall, dumating si Manuel Bennett sa pasukan ng medical hall na tinatawag na Hall of Divine Hands. Ang medical hall ay anti-gong estilo na may 6 na palapag at isang kahangahangang kapaligiran. Ang mga salitang, Hall of Divine Hands, ay puno ng momentum. Ang medical hall na ito ay may napakalaking sukat, dapat mayroon silang mga gamot na kailangan ko. Puna ni Manuel Bennett at saka dumiretso sa medical hall. Sa loob, puno ito ng mga taong kumukuha ng gamot at nagpapatingin sa mga doktor. Oo naman, maraming uri ng mga panggamot na materyales sa medical hall na ito, at medyo marami ang binili ni Manuel Bennett. Matapos mabili ang mga panggamot na materyales, handa nang umalis si Manuel Bennett. Gayunpaman, nang makarating siya sa pintuan, bigla siyang hinatak sa isang human acupoint map na nakasabit sa isang pader malapit sa entrance. Siyempre, ang talagang nakaakit sa kanya ay hindi ang human acupoint map, ngunit ang mga pilak na karayom ay tumusok sa mga acupoint. Mayroong kabuuang 5 pilak na karayom, bawat isa ay tumusok sa isa sa 5 pangunahing acupoints. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, agad na nakilala ni Manuel Bennett ang mga kasanayan sa acupuncture na inilalarawan sa mapa ng acupoint. Hindi ba ito ang Qing ng Magic Needles?
na nireranggo sa ikalima sa Divine Needle List. Ang Qing ng Magic Needles ay isang napakalakas na acupuncture skill na nilikha ng immortal doctor na si Lucas Hodge, na naitala sa Green Satchel Classic na pinagsama-sama niya. Gayunpaman, sa ngayon, ang Green Satchel Classic at Qing ng Magic Needles ay nawala, na may mga labi lamang na ipinasa. Siyempre, kasama sa The Medical Immortals Treasure, na ipinasa sa kanya ni Neil Kuntz ang kumpletong record ng Green Satchel Classic at Qing ng Magic Needles. Kaya, masasabi niya sa isang sulyap na ang Qing ng Magic Needles, na ito ay hindi kumpleto at kulang pa ang 4 na karayom. Mayroong 2 linya ng pagsulat sa tabi ng AcuPoint Map. 1 bilyong gantimpala para sa pagkumpleto ng 1 karayom. Bilyong gantimpala para sa pagkumpleto ng 4 na karayom. Bounty Order. Kinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata, biglang naunawaan ang nangyayari. Tila ang taong nagbukas ng medical hall na ito ay sabik na kumpletuhin ang Qing ng Magic Needles, at naglabas ng bounty order para dito. Bukod dito, ang taong ito ay medyo mapagbigay, nagbibigay ng 1 bilyon para sa 1 karayom at 30 bilyon para sa 4 na karayom. Siyempre, ang halaga ng isang walang kapantay na paraan ng karayom tulad ng Qing ng Magic Needles, ay hindi masusukat sa presyo. Kapag natutunan, maaari nitong buhayin ang mga patay at madaling ayusin ang mga sirang buto. Anak, huwag ka nang maghanap. Hindi mo naman maiintindihan. Alam kong gusto mo ang gantimpala, ngunit hindi ito madaling pera. Go lang. Sa oras na ito, lumapit ang isang empleyado ng medical hall. Sinong nagsabing hindi ko maintindihan? Sagot ni Manuel Bennett. Ngumisi ang empleyado, alam mo ba kung anong klaseng acupuncture skill ito? Nagkibit balikat si Manuel Bennett, hindi bakang ng magic needles lang. Wow, alam mo talaga. Nagulat ang empleyado ngunit pagkatapos ay natauhan, naiintindihan ko. Dapat ay narinig mo ito mula sa ibang tao, tama. Hindi pinansin ni Manuel Bennett ang empleyado at patuloy na tumingin sa AcuPoint Map sa dingding. Nang makitang hindi siya pinapansin ni Manuel Bennett, ninas ang empleyado, anak, huwag mong ipahiya ang sarili mo. Mahigit 1 taon na ang nakalipas mula nang ibigay ni Dr. Hodge ang bounty order na ito. Sa panahong ito, hindi mabilang na mga eksperto sa tradisyonal na gamot at mga baguhan ang sumubok, ngunit walang nagtagumpay. Iminumungkahi kong iligtas mo ang iyong sarili sa problema. Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at sinabing, paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Hey, bakit hindi mo maintindihan, anak? Anong silbi kahit subukan mo? Nagtaas ng manggas ang empleyado, handang itaboy siya. Little Zhang, ano ang pinagtatalunan mo? Isang malakas at confident na boses ang dumating. Lumapit sa kanila ang isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng puting suit. Ang lalaking ito ay isang manggagamot sa medical hall na pinangalan ng Mark Shriver. Magalang na sinabi ng empleyado, Dr. Shriver, ang sabi ng batang ito ay gusto niyang subukang kumpletuhin ang Qing ng Magic Needles. Sinabi ko sa kanya na imposible, ngunit hindi siya nakinig. Pinalaki ni Mark Shriver si Manuel Bennett at bahagyang sumimangot, bata, alam kong gusto mo ang premyong pera. Ngunit hindi ito madaling makuha. Ang aking master, si Dr. Hodge, ay pinag-aralan ito sa buong buhay, ngunit hindi makumplito ang huling 4 na karayom. Paano mo ito magagawa? Higit pa rito, hindi mabilang na mga tao ang sumubok sa nakaraan, lahat ay hindi na kumpleto ito. Kaya itigil mo na ang paggawa ng eksena at umalis ka na. Sa puntong ito, ang iba pang mga manggagamot, empleyado, at mga customer sa medical hall ay dumating lahat. Sino ang batang ito? Naglakas loob siyang subukang kumpletuhin ang acupuncture technique na iniwan ni Dr. Hodge. Siya ay isang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa mga tigre. Wala siyang alam kundi maglakas loob na subukan. Ang mga kabataan ngayon ay magaling lang magpasikat, nakakaawa. Dahil gusto niyang subukan, subukan niya lang. Wala namang kwenta. Ang mga taong naruroon ay kinukutya at kinutya si Manuel Bennett, na hindi naniniwala sa kanya.
Kabanata 419, Kabanata 419, ang unang Divine Doctor ng Kyoto. Hindi gaanong nagsalita si Manuel Bennett, ngunit mabilis na kinuha ang 4 na pilak na karayom, isa-isa, at tinusok ang mga ito sa mga acupoint sa chart. At sa bawat pagpasok niya ng karayom, ito ay napakabilis, na walang paghinto sa pagitan. Hindi mapigil ang mapangiti ng mga nanunood. Kapag sinubukan ng mga naunang eksperto sa tradisyonal na gamot, nag-iisip sila ng mahabang panahon bago ipasok ang bawat karayom. Pero itong batang ito, hindi man lang nag-isip, parang sinadya lang niyang tumusok ng sandamakmak na puntos. Pagkatapos ipasok ang 4 na karayom, pinalakpakan ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, "Kumpleto na ba? Kung makumplito mo talaga ang kang ng magic needles, luluhod ako at tatawagan kang lolo." Sarkastikong sabi ng isang medical hall attendant. "Anak, kung makumplito mo talaga ang kang ng magic needles, sasambahin kita bilang ninuno ko." Isang manggagamot mula sa medical hall ang tumunog. "Bakit laging lolo o ninuno? Ganon na ba ako katanda?" Hindi napigilan ni Manuel Bennett na umiling na may pilit ng ngiti, saka tumalikod at naghanda na umalis. "Anak, teka." Pinigilan ni Mark Shriver si Manuel Bennett. "May iba pa ba?" Si Manuel Bennett ay mukhang naguguluhan. Sinabi ni Mark Shriver, "Dahil nasubukan mo na ang pagpasok ng mga karayom, iwanan ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnayan." Actually, ayaw niyang kunin ang contact information ni Manuel Bennett. Pagkatapos ng lahat, hindi siya naniniwala na ang batang ito ay maaaring kumpletuhin ang "Ching ng 9 Needles." Ngunit ang kanyang amo ay nag-utos na kahit sino ang sumubok, dapat nilang iwan ang kanilang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Hindi na kailangan. Ikinaway ni Manuel Bennett ang kanyang kamay, pagkatapos ay diretsyong umalis sa medical hall. Ang dahilan kung bakit gusto niyang kumpletuhin ang "Ching ng Magic Needles", ay dahil nakaramdam siya ng koneksyon sa acupuncture technique na ito at gusto niyang maipasa ito. Tungkol naman sa premyong pera, hindi man lang niya naisip. Takot yata sa kahihiyan ng batang ito, kaya hindi siya nang ahas na iwan ang kanyang contact information. Dr. Shriver, sa tingin ko ay dapat nating tanggalin ang mga karayom upang maiwasang magalit si Dr. Hodge kapag nakita niya ito. Nagsimulang tumunog ang mga tao, hiniling kay Mark Shriver na tanggalin ang 4 na pilak na karayom na ipinasok ni Manuel Bennett. Sabi ni Mark Shriver, "Hayaan na lang natin sila. Kapag dumating ang master at sinabihan tayong tanggalin sila, hindi pa huli ang lahat." Habang nagsasalita siya, pinag-aralan ng mabuti ni Mark Shriver ang 4 na pilak na karayom na ipinasok ni Manuel Bennett. Sinimulan din silang pag-aralan ng ibang mga manggagamot. Pero kahit paano sila nag-aral, hindi nila maintindihan. Kaya, ibinasura ng lahat ang bagay, at lahat sila ay naghiwa-hiwalay. Pagkatapos umalis sa Hall of Divine Hands, inilagay ni Manuel Bennett ang lahat ng baniling panggamot na materyales sa kanyang storage ring, na nagbabalak na bumalik sa hotel. Sa kasamaang palad, hindi pa rin niya mahanap ang natitirang 5 materyales na panggamot na kailangan para pinuhin ang spirit condensation pill. Ngunit iyon ay inaasahan dahil ang mga materyales na kailangan upang pinuhin ang spirit condensation pill ay lubhang mahalaga at mahirap makuha. Pagkatapos maglakad sa isang kalye, biglang may sumigaw ng tulong sa di kalayuan. "Tulong! Tulong! Iligtas ang aking ama!" Sinundan ni Manuel Bennett ang tunog at nakita ang isang pulutong na nagtipon sa paligid ng pasukan ng isang parke sa hindi kalayuan. Anong nangyari? Bulong ni Manuel Bennett sa sarili bago naglakad. Sa pagtulak sa karamihan, nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may hawak na isang walang malay na matanda at sumisigaw ng tulong. Mapatla ang mukha ng matanda, maikli ang paghinga, at panakanak ang kumikibot ang katawan. Masasabi ni Manuel Bennett sa isang sulyap. Ang matandang ito ay nagkaroon ng biglaang pagdurugo sa utak, na humantong sa kanyang pagkawala ng malay. "Meron bang makakapagligtas sa aking ama? Pakitulungan ang aking ama." Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang ang matanda at paos na nagmamakaawa. "Sir, hindi po kami doktor, hindi po namin maililigtas ang inyong ama.
Opo sir, hintayin po natin ang ambulansya. Sunod-sunod na nagsalita ang mga tao, gustong tumulong, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung ano ang gagawin. Nang malapit ng tumulong si Manuel Bennett, biglaan, isang magandang boses ang nagmula sa karamihan. Gumawa ng paraan. Mangyaring gumawa ng paraan. Humiwalay ang mga tao, tumambad ang isang matandang lalaki at isang dalagang naglalakad. Ang matanda ay nakadamit ng kulay abo na tela, na may buhok na kulay abo, at mukhang medyo matanda na, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kulay rosas na sigla. Ang dalaga ay nakasuot ng simpleng puting balabal, ang kanyang buhok ay nakatirintes, na nagpapakita ng napakagandang mukha na may buto ng melon, maselang katangian, at masiglang mga mata na parang itim na hiyas. Bagamat naganap ang eksenang ito sa Hilaga, ang babae ay may kagandahang loob at kagandahan ng mga babaeng timog. Habang papalapit sila, ngumiti ang matanda sa medyo may edad na at sinabing, "Sir, pwede ko bang tingnan ang iyong ama?" Matanda, doktor ka ba? Nag-aalinlangan na tanong ng medyo may edad na. My goodness, hindi ba ito ang unang Divine Doctor ng Kyoto, o Divine Doctor Malcolm Hodge? Si Dr. Hodge talaga, hindi ako makapaniwala na napakaswerte nating makita siya dito ng personal. Ang babaeng may Dr. Hodge ay dapat na kanyang apo, ang munting milagrong doktor, si Mabel Hodge. Sir, kasama sina Dr. Hodge at Miss Mabel Hodge dito, maliligtas ang tatay mo. Sa oras na ito, nakilala ng ilang tao ang matandang lalaki at dalaga. Nang marinig ang mga bulalas ng mga tao, pinaikit ni Manuel Bennett ang kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ganoon pala kakilala ang dalawa. Dahil iyon ang kaso, marahil ay hindi na niya kailangan pang pumasok pagkatapos ng lahat. Nang marinig ang talakayan ng mga tao, lumiwanag ang mukha ng nasa katanghaliang gulang at mabilis niyang sinabi, "Pakiusap, Dr. Hodge, iligtas mo ang aking ama. Huwag kang mag-alala." Isang magiliw na ngiti ang ibinigay ni Malcolm Hodge, pagkatapos ay tumingkayad. Pagkatapos lamang ng isang maikling sulyap, hindi man lang niya kinuha ang palso ng pasyente. Nilingan niya si Mabel Hodge at sinabing, "Mabel, masasabi mo ba kung ano ang problema ng matanda?" "Lolo, sinusubok mo na naman ako." Matamis na ngumiti si Mabel Hodge at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabing, "Hindi ito magiging mahirap." Ang matandang Ginoo na ito ay nagkaroon ng cerebral hemorrhage. Nang marinig ito, kumislap ang mga mata ni Manuel Bennett sa paghanga. Tila may mga kakayahan pa rin ang babaeng ito para sa kanya. Ang tradisyonal na gamot ay nagbibigay ng malaking kahalagahan sa inspection, auscultation, pagtatanong, at palpation. Ngunit sa inspection lamang, nasuri ng babaeng ito ang sakit ng matanda, na nagpapahiwatig na ang kanyang mga kasanayan sa medikal ay medyo mahusay. Gaya ng inaasahan. Lalong nagulat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, at nagmamadaling sinabi, "Miss Mabel, tama ka. Talagang nagdurusa ang tatay ko sa cerebral hemorrhages, at nagkaroon siya ng episode dati. No wonder she's the little miracle doctor, Miss Mabel Hodge. She's incredibly skilled to have diagnosed the old man's disease with just a single glance." Well, syempre. Si Miss Mabel ay personal na tinuruan ni Dr. Hodge mismo, paanong hindi siya nakakapagtaka. Lahat ng naruroon ay tumingin kay Mabel Hodge ng may paghanga at pagmamahal. Nang marinig ang mga papuri, lalo pang natuwa si Mabel Hodge sa kanyang sarili, bahagyang nakakunot ang kanyang bibig. Malumanay na tiningnan ni Malcolm Hodge si Mabel Hodge at nagtanong, "Alam mo ba kung paano siya pakitunguhan?" "Oo." Tumango si Mabel Hodge. Sinabi ni Malcolm Hodge, "Gagamot mo siya kung ganoon." "Oo, Lolo." Si Mabel Hodge ay sumunod. Nag-squat siya at kumuha ng puting tela sa bulsa niya. Sa pakete, may mga hanay ng makintab na pilak na karayom, na nakasisilaw sa ilalim ng liwanag. Sinabi ni Mabel Hodge sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, "Sir, paki-unbutton ang kamiseta ng matanda." "Sige." Paulit-ulit na tumango ang nasa katanghaliang lalaki at saka hinubad ang sando ng matanda, tumambad ang dibdib nito.
Kaagad, mahusay na kinuha ni Mabel Hodge ang isang pilak na karayom gamit ang kanyang payat na kamay at sinimulang gamutin ang matanda gamit ang acupuncture. Kabanata 420, Kabanata 420, ang isang pagkukulang ng 1 pulgada ay isang pagkukulang ng 1,000 milya. Sa isang nakatutok na ekspresyon, binaliktad ni Mabel Hodge ang kanyang kanang kamay, at ang unang pilak na karayom ay patuloy na tumusok sa acupoint ng matanda sa noo. Ang mahinang asul na liwanag ay kumikinang sa pilak na karayom. Diyos ko, kamangha-mangha ang kakayahan ni Miss Hodge sa acupuncture, kumikinang pa ang mga karayom sa liwanag kapag ginamit niya ito. Tulad ng inaasahan mula sa maliit na doktor ng himala, ito ay talagang isang kasanayan sa kamay ng engkanto. Sunod-sunod na namangha ang mga manunood. Nang makita ito, bahagyang nagbago ang mukha ni Manuel Bennett, at hindi niya maiwasang mapabulalas, ito ba ang mga kangnang magic needles? Oh! Inangat ni Malcolm Hodge ang kanyang ulo upang tingnan si Manuel Bennett at nagtanong, "Little brother, kilala mo rin ba ang kangnang magic needles?" Napabuntong hininga si Mabel Hodge, "Lolo, ang kangnang magic needles, ang iyong signature technique, at alam ito ng maraming tao sa Kyoto." Hindi nakakagulat na malaman ng batang ito ang tungkol dito. Tumango si Malcolm Hodge at naramdaman niyang may katuturan ito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Siyempre, hindi rin gaanong sinabi ni Manuel Bennett. Gayunpaman, na-curious siya. Hindi nagtagal, natapos niya ang "Ching ng Magic Needles" sa Hall of Divine Hands. Ngunit ngayon, nakita niyang muli ang babaeng ito na gumagamit ng "Ching ng Magic Needles." May koneksyon kaya itong maglolo at apo sa Hall of Divine Hands? Kung ganoon talaga, masyadong nagkataon, di ba? Tulad ng pagmumuni-muni ni Manuel Bennett. Nasaksak na ni Mabel Hodge ang pangalawang pilak na karayom. Tinusok ng pangalawang karayom na ito ang Fengfo acupoint ng matanda sa ulo. Gayunpaman, matapos makita ng babae ang paglaglag ng karayom, tiningnan ito ni Manuel Bennett, kumunat ang noo, at sinabing, "Mali iyan." Agad na inis si Mabel Hodge. Galit na sabi niya, "Anak, pwede bang tumigil ka na sa panggugulo? How is it wrong? Ikaw ba ang nag-acupuncture o ako?" Anak, si Miss Hodge ay isang munting miracle doctor at tagapagmana ng Dr. Hodge, paano mo masasabing mali siya? Tama na yan anak, manood ka lang ng tahimik, huwag kang manggulo. Pinagalitan siya ng lahat ng madla, at ang mga tingin nila kay Manuel Bennett ay labis na hindi nasisiyahan. Bahagyang kumunat ang noo ni Malcolm Hodge at nagtanong, "Young man, tell me, what's wrong?" Direktang sinabi ni Manuel Bennett, ang lalim ng pangalawang karayom na ito ay dapat na 0.8 pulgada, ngunit ang lalim ni Miss Hodge ay mas mababa ng 0.3 pulgada, kaya mali. Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, lumingon si Malcolm Hodge at maingat na tinitigan ang pangalawang karayom na tinusok ni Mabel Hodge. Lalong nagalit si Mabel Hodge, "Anak, huwag mong isipin na dahil lang sa alam mo ang kangnang magic needles, ay alam mo na ang lahat. Ang aking lolo ay gumugol ng buong buhay sa pagsasaliksik sa kangnang magic needles, at hindi pa rin ito lubos na naiintindihan, kaya ano ang alam mo? Ang lakas ng loob mong sabihin na mali ang ginawa ko." Bago nahulog ang mga salita, biglang nagsalita si Malcolm Hodge, "Mabel, gawin mo ang sinabi niya, dagdagan ang lalim ng 0.3 pulgada. Lolo, naniniwala ka ba talaga sa batang ito?" Mabel Hodge pouted, halatang hindi masaya. "Gawin mo ang sinabi niya." Seryoso ang ekspresyon ni Malcolm Hodge, at muli siyang nagsalita. Naguguluhan din ang audience. Tama nga kaya ang batang ito? Nagkamali ba talaga si Miss Hodge? Oh! Hindi nang ahas si Mabel Hodge na sumalungat sa kagustuhan ng kanyang lolo, kaya nag-aatubili lang niyang dagdagan ng 0.3 pulgada ang lalim ng pangalawang pilak na karayom. Pagkatapos, kinurot ni Mabel Hodge ang isa pang pilak na karayom at itinusok ito sa mukha ng matanda sa Yaman acupoint. Gayunpaman, matapos tusukin ni Mabel Hodge ang ikatlong pilak na karayom, muling nagsalita si Manuel Bennett, "Mali, mali pa rin. Ikaw." Mabel Hodge was on the verge of going crazy, "Anak, kailan ka titigil? Paano na naman ang mali?
Napabuntong hininga si Manuel Bennett at sinabing, Miss, 0.3 inches masyadong maliit ang natusok mo para sa pangalawang karayom kanina, pero 0.1 inches ang nasaksak mo para sa ikatlong karayom na ito, kaya syempre mali. Galit na napabuntong hininga si Mabel Hodge, Lolo, halatang sinasadya lang niyang manggulo. Hindi nga ako nagkakamali. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Malcolm Hodge, matamang nakatitig sa ikatlong karayom na ipinasok ni Mabel Hodge. Bata, maaaring nagkamali si Miss Hodge, ngunit paano siya makakagawa ng dalawang magkasunod? Siguradong sinasadya mong naghahanap ng gulo. Anak, mas mabuting humingi ka ng tawad kay Miss Hodge ngayon. Sa puntong ito, naramdaman din ng lahat na sadyang nagdudulot ng gulo si Manuel Bennett. Sinabi ni Manuel Bennett na walang malasakit, malinaw na pagkakamali niya, kaya bakit ako hihingi ng tawad? Tinitigan ni Mabel Hodge si Manuel Bennett, sumisigaw, hindi ako nagkamali. Dapat kang humingi ng tawad sa akin. Adrian, nagkamali ka talaga. Gawin mo ang sinasabi ng binatang ito. Napabuntong hininga si Malcolm Hodge at sinabing, Lolo, nagkamali ba talaga ako? Hindi pa rin masyadong naniniwala si Mabel Hodge. Pero dahil pati lolo niya ang nagsabi, wala siyang choice kundi maniwala. Oo. Tumango si Malcolm Hodge. Walang pagpipilian si Mabel Hodge kundi bawasan ang lalim ng ikatlong pilak na karayom ng 0.1 pulgada, gaya ng iminungkahi ni Manuel Bennett. Pagkatapos nito, nagpasok pa ng dalawang karayom si Mabel Hodge bago binawi ang kanyang kamay. Tiningnan ni Manuel Bennett ang huling dalawang karayom at tuluyang tumango bilang kasiyahan. Ilang minuto lang ang lumipas matapos ang acupuncture. Ubo, ubo. Sinabayan ng pag-ubo, dahan-daang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Gising na, sa wakas gising na ang matanda. Divine doctor talaga si Miss Hodge. 5 karayom lang ang kailangan para mailigtas ang matanda. Gayunpaman, ang batang iyon ay medyo kahanga-hanga, na itinuturo ang dalawang magkasunod na pagkakamali ni Miss Hodge. Namangha ang buong audience. Lahat ay tumingin kay Mabel Hodge ng may paghanga, at binigyan din ng matataas na tingin si Manuel Bennett. Salamat, Miss Hodge. Salamat, Dr. Hodge. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na nasa sabik, at patuloy na nagpasalamat kina Malcolm Hodge at Mabel Hodge. Puno ng mapagmataas na ngiti ang mukha ni Mabel Hodge, lalo pang tumaas ang ulo niya. Ngunit umiling si Malcolm Hodge at sinabing, Sir, ang taong dapat mong pasalamatan ay hindi kami, ngunit itong binatang narito. Lolo, ako po ang nagpagaling sa matanda, kaya bakit siya dapat magpasalamat? Lalong hindi nasisiyahan si Mabel Hodge kay Manuel Bennett. Ang lalaking ito ay sinusundo siya at ninakaw ang kanyang kulog. Mataimtim na sinabi ni Malcolm Hodge, Adrian, kung hindi dahil sa binata na ito ang nagtuturo ng iyong mga pagkakamali, hindi mo na mapapagaling ang matanda. Sa halip, pinalala mo pa ang kalagayan niya. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Ito ay malinaw na walang sinuman ang inaasahan na ang dalawang pagkakamali na itinuro ni Manuel Bennett ay napakahalaga. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nagmamadaling yumuko kay Manuel Bennett at sinabing, Bata, salamat, maraming salamat. Pakibigay sa akin ang iyong account number, at babayaran kita kaagad. Habang sinasabi niya ito, inilabas niya ang kanyang mobile phone, ready to transfer the money. Kinawean ni Manuel Bennett ang kanyang kamay at sinabing, Sir, hindi na po kailangan ng pera. Dumaan lang po ako at tumulong ng kaunti. Nang marinig ang mga salita ni Manuel Bennett, napuno ng paghanga ang mga mata ni Malcolm Hodge. Tumingin siya kay Manuel Bennett at same time na nagtanong, Binata, hindi ko man lang napansin ang pagkakamali ng apo ko noong una, ngunit paano mo ito nakita? Sumagot si Manuel Bennett, Old Mister, sa palagay ko, ang lalim ng acupuncture needles ay may kinalaman sa acupoints, edad ng pasyente, pisikal na kondisyon, sakit, bahagi ng katawan, at iba pa. Ang lalim ng bawat karayom ay hindi maaaring pangkalahatan. Dapat mahigpit na kontrolin ng isang tao ang anggulo, direksyon, at lalim ng pagpasok, kung hindi, ang pasyente ay nasa panganib, kahit na nagbabanta sa kanilang buhay.
Ang pag-aaral ng tradisyonal na gamot ay nangangailangan ng patuloy na pagpapabuti at hindi maaaring maging pabaya. Sabi nga sa kasabihan, ang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa isang malaking pagkakamali, iyon ang ibig sabihin. Naging mas maingat lang ako at binigyang pansin ang mga detalyeng ito, kaya naman nakikita ko ito. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring humantong sa isang malaking pagkakamali. Mahusay na sinabi, mahusay na sinabi. Ang mga mata ni Malcolm Hodge ay kumikinang habang nakatingin kay